Isang mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory sa isa na namang opportunity na pag-aralan ng mga salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active. It is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya po, mahalaga na bago pumasok sa trabaho, sa school, o kahit na anong gawaing bahay, dapat tayo makapagbaon ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Again po mga kapatid, welcome po namin kayo dito sa Diakonos. And Diakonos simply means servant, and this is our online Bible study ministry. We exist po to serve God's people online, lalo't higit sa mga kasama ko pong OFW dito sa Middle East. We did not set up this page po to be monetized both in Facebook or YouTube. Our desire only is that you develop a relationship with God through the study of His Word po. Kaya ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang topic na God's patience. Ito po ang Bible study number 80. At kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Mga kapatid, our verse for today is found in 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow to fulfill His promise as some count slowness, but is patient towards you, not wishing that any should perish but that all should reach repentance. Mga kapatid, ang konteksto ng verse natin ngayong araw ay ang pagdadoubt ng mga false teachers sa pagbabalik ni Jesus para husgahan ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Basahin po natin ang 2 Peter chapter 3 verse 3 to 7. Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at susundin ang mga masasama nilang nasa. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa ring pagbabago mula nung likhain ang mundo. Sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita. At nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig din ng tubig, bumaha sa mundo at nilipol ang lahat. At sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghukom at paglipol sa masasama. Mga kapatid, minamak po ng mga scoffers, sa mga believers na sinasabi, saan na yung pagbabalik na sinasabi nyo? Nangamatay na lang mga magulang namin, wala pa din. Pero pinaalala sa kanila ni Peter sa pamamagitan ng sulat na ito na dati dinestroy na ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig sa panahon ni Noah. At dinagdag niya na ang kasalukuyang langit at lupa ay tutupukin din ng apoy. Kaya sinagot ni Peter ang tanong na alam niyang nasa isip ng mga believer na babasa ng sulat na ito. Ito ay ang bakit nagtatagal ang Diyos. What's the cause of the delay? Aminin niyo, minsan tanong niyo din to, di ba? Kapatid, may tatlong bahagi ang sagot ni Peter. Number 1, God is outside the realm of matter, space, and time. Mga kapatid, sa verse 8, sinabi ni Peter na ang Diyos ay hindi sakop sa konsepto ng ating oras. Kung sa atin ay tila nag-aantay tayo ng kahit tagal. Pero sa Diyos, ito ay isang kisap mata lamang. Sa katunayan, itong ideyang ito ay ginagamit ng maraming apologies o manananggol sa belief in the existence of God. No, yung mga naniniwala sa Diyos, yung mga nagde-defend niyan, ito yung ginagamit nila na argument. Sabi nila, if God was the creator of time, space, matter, then logic must follow that God is outside the realm of time, space, and matter. Parang author ng nobela. Ang mga character at mga events at mga bagay being mentioned sa nobela ay nakakaranas ng paglipas ng oras o ng panahon as you read it, di ba? Pero ang author nito ay wala sa dimensyon ng nobela na sinulat niya. In the case of our God can see the future from the beginning. Kaya sinabi ni Peter sa verse 8, walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa kanya, ang mga ito ay pareho lang. Number 2, God's mercy and grace. Mga kapatid, sa verse 9, ang ating verse today, Peter explained that the reason bakit dinedelay ng Diyos ang coming judgment, ito ay dahil gusto ng Diyos na bigyan tayo ng pagkakataon mag-repent at mamuhay ng naaayon sa kalooban niya. Ang sabi po ng verse natin today, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. That is why marami pong tao, kung minsan, inaakusahan ng Diyos na sinasabi, akala ko ba, hustisya ang Diyos? Bakit nangamatay itong mga mabubuting tao tapos yung mga masasama ay nahayaan niyang mabuhay at lalo pang nagpapakasama? Kapatid, do not look at it that way. For Christians, to be absent in the body is to be with the Lord. Hindi po ikinakalungkot ng isang mananampalataya ang pagpanaw ng isang kapatid sapagkat siya ay kasama na ng Diyos. Minsan dahil alam mong hindi mo na makikita, malulungkot ka talaga. Pero may halong saya sapagkat nakatapos siyang mabuti dahil siya ay may Jesus nung siya ay buhay pa. Kaya po, sa tuwing paggising natin sa umaga, ay tanawin natin itong biyaya ng Diyos sapagkat isa na naman itong pagkakataon para purihin ang Panginoon. Amen? Number 3,
Live a holy life. Mga kapatid, ang sabi ni Peter sa sulat niya na ang pagbabalik daw ni Jesus ay parang sa magnanakaw, walang nakakaalam. At sa pagbabalik ng Diyos ay matutunaw ang mundo. Sapagkat ito ay huhusgahan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang sabi ni Peter sa verse 14, kaya nga, mga minamahal, habang inaasahan nyo ang bagay na ito, pagsikapin ninyong mabuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Mga kapatid, this is the problem. Bakit po? One might ask. Simply because left on our own, ang gusto nating sundin, kung hindi man ang ating sarili, ang kung anong meron ng mundo. Amen po ba? If we are honest, gusto ba ng laman natin gawin ng tama? Or tinatawag tayo ng laman natin na gawin ng mali? Mga immediate gratification, the here and now satisfaction. Kung ano ang gusto ng mata natin, gusto rin nating magkaroon tayo nun. Gusto nating abutin ang rurok ng tagumpay at kabiliban ng marami. Pride of life. Yes po, yan po ang gusto ng laman. Me, and I. That is why God in His great love, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will have eternal life. Only Jesus can bridge us to God, mga kapatid. Mga kapatid, the principalities, the dark power of this world, believe me, will try to lure us into thinking na nasa mundo ang satisfaction natin. But God demonstrated His love for us, so that while we were still sinners, Christ died for you and I. While the enemy po is trying to mask itself, nagmamaskara siya na as if siya ang happiness, na kunin natin yung immediate gratification natin ngayon. Dito ka mag-e-enjoy. But one day, it will destroy us. Ang sabi ng Bible, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. No, mga kapatid, do not be deceived. I beg, plead, and appeal to you, mga kapatid. Respond to God's call habang may pagkakataon pa. For it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Our salvation, mga kapatid, lies in the person of Jesus Christ. Kapatid, He suffered and died for our sins, rose from the dead, ascended to heaven in the right hand of God. At darating ang araw, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Kapatid, habang may hininga pa tayo, habang may pagkakataon pa, call out to Jesus and ask Him, Lord, save my soul. Wala ni isa sa atin ang matuwid, kapatid. Come as you are. Babaguhin niya tayo. Kapatid, if you are willing, why don't you lift up your voice to God? Cry it out before God, mga kapatid. Mga kapatid, anuman ang pinagdaanan mo, masama man yun, masama man ang nakaraan mo, it doesn't matter. Surrender before God, kapatid. Acknowledge before God, Lord, I am a sinner. I don't know how to pray, Lord, but I invite you into my life. Lord, iligtas mo po ako sa kasalanan ko. Rescue me, Lord, from my fleshly desires that separates me from you. And from this day onwards, O Lord, I declare that you are now my Lord and my Savior. And I believe God raised Jesus from the dead to prove that your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. Magpa-disciple ka, kapatid. Grow in the knowledge of our God. And kapatid, find yourself a Bible-believing church. And kapatid, talikuran mo na ang masasama mong pamumuhay. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral ngayong araw, mga kapatid, lagi nating tandaan ang dakilang pasensya ng Diyos. Hindi siya nagtatagal para parusahan tayo sa kakahintay, kundi upang bigyan tayo ng pagkakataong magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ang bawat araw na tayo ay nabubuhay ay biyaya ng Diyos para makalapit tayo sa Kanya. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataon sapagkat ang oras ng pagbabalik ni Jesus ay hindi natin alam. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Palaging tandaan ang pag-ibig at sakripisyo ni Kristo para sa atin. Siya lamang ang ating kaligtasan. Kaya kapatid, tumugon tayo sa Kanyang tawag habang may pagkakataon pa. If you are blessed po, ako din po. Let's pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa iyong salita na napag-aralan namin ngayong araw. Patuloy na bigyan niyo po kami ng liwanag sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na tulungan niyo po kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Naway lagi kaming magtiwala sa iyong pasensya at pag-ibig. Gabayan mo po kami sa araw-araw at patuloy na baguhin ang aming puso. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen at amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study po might be helpful sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study. God willing, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama, manatili po tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory po. God bless you po, mga kapatid.